Kaya, napakagandang example nitong Ephesian Church. It's look, they are, it's like, they are perfect. They are sound church. They are doctrinal church. Because, as we said, di ba, na they can able to identify what is the false doctrine, what is the right doctrine. They can discern what is right and what is wrong doctrine sa kanilang iglesia. At hindi nila hinahayaan na mapasok sila ng masasamang tao at kaya nilang magtiis ng paghihirap para sa pangalan ng Panginoon. Hindi sila napagod ng ano. So parang okay naman mga kapatid, maganda silang example or halimbawa para sa atin, yung panggayahin. But, mga kapatid, wait until you see or read verse 4. Sabi dito, yet I hold this against you. Sa Tagalog po, meron akong laban sa iyo. I have this against you. Ito pong salita na ito ay medyo, talaga pong mabigat. Na pagkatapos kang purihin, sa huli sasabihin, meron akong laban sa iyo. Yun nga lang, pagsabihan tayo ng kapwa natin din. Brad, okay ka naman, ganito, okay ka naman, maayos ka naman. Kaya lang, may problema ako sa iyo May issue ako sa iyo Di ba nakakakaba? Ano mararamdaman yung pwede kayong ma-offend? Or matakot? Para bang yung sinabing magaganda sa iyo, makakalimutan mo yun Pag sinabi sa iyo, kaya mayroon akong problema sa iyo Even yung mga estudyante, kausapin ka ng teacher mo na may problema ako sa iyo, may lakit ang makausap. Even in our workplace, kausapin ka ng boss mo at sabihin sa iyo, okay naman yung trabaho mo ganito, okay ka naman. Kaya alam, may problema ako sa iyo, mayroon akong ayaw sa iyo Di ba't kakabahan ka? Kahit sa inyo mga kapatid, marinig yung ganong salita. Matatakot ako But, how much more kung ang pananalitang ito ay galing sa Diyos? Na ang Diyos ay may laban sa iyo sa kabila ng kanyang mga papuri. At sa uli, yet I hold this against you. Meron akong laban sa iyo. Ano yun? Ang sabi doon, you have forsaken the love you had at first. Yun yung ayaw ng Diyos. Yun yung laban sa iyo. Sabi sa Ephesians. Diba? You have abandoned, you have forsaken the love that you had at first. Iniiwan mo yung first love mo. Na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Yun yung laban sa iyo ng Diyos. Now, what does this mean? Ano yung pag-ibig na ito na kanilang inabandon, na kanilang pinabayaan, iniwan? What was this first love that they once had, but later they abandoned? Ano ito mga kapatid? Alamin natin ano ba itong laban ng Diyos sa kanila? First, let us discuss the background of the Ephesian church that we can read in Acts chapter 19. So, malalaman natin ano itong issue na ito. So, again, from 33 AD, when our Lord Jesus Christ, more or less 33 AD, when our Lord Jesus Christ died on the cross, up to 53 AD, where written in Acts 19 happened. So, sabi dito sa konteksto ng verse 19, in verse 8 to verse 10, Paul faithfully preached the gospel for over 2 years in Ephesus, leading to the widespread proclamation of God's word throughout the province of Asia. God demonstrated His power, verse 11 to 12, through Paul by performing extraordinary miracles, bringing healing and deliverance to many. Verse 13 to 17,
The failed attempt to cast out demons without genuine faith led the people of Ephesus to revere and honor the name of the Lord Jesus. So sa pangangaral po ni Apostol Pablo, no, ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, maraming na-convert nung panahon ito, and kaya nabuo itong church in Ephesus. Ano? The widespread proclamation of God's word throughout the province of Asia. So not only in Jews, but also in Gentiles. So ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Na-convert. And in verse 12, sabi niya, through Paul, God demonstrated miracles. Kaya maraming na-convert noong panahon ito. No, dahil Paul performed miraculous and extraordinary, no, miracles. And sa verse 17, yung mga leaders dyan sa Ephesus, no, ng mga religious leaders dyan, they also attempt to perform miracle by using the word of our Lord Jesus Christ, but they failed. Hindi sila nakapag-perform ng miracles na gayang ginawa ni Apostol Pablo. So kaya maraming na-convert, maraming mas naniwala kay Apostol Pablo yung panahon ito. No? That was the history. In verse 18, many new believers openly confessed and repented of their sinful practices. Talagang nagbagong buhay sila pagkatapos nilang ma-convert at magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Verse 19, many who had practiced sorcery publicly burned their scrolls, demonstrating genuine repentance and a complete break from their former way of life. No, kung titignan natin, ganito po yung nangyari. No, agad nilang sinunog. No, they live. No? They completely break from their old way of life. Sinunog nila yung kanilang magic books and sorcery, no, na ginagamit nila sa magic and sorcery at kung ano man, no? Sapagkat nagkaroon sila ng pananampalataya, agad nilang iniwan yung kanilang way of life. No? So, when the Ephesians first came to faith in Christ, their love for God was so great that they turned away from their old lifestyle, renouncing magic, sorcery, and worship of Diana and every form of idolatry. Yan po yung nagagawa ng kanilang pag-ibig sa Diyos. No, na kanilang iniwan yung kanilang way of life, their old way of life, na kanilang kinagista na simula pa nung kanilang kabataan, nung sila'y pinanganak, simula nung sila'y pinanganak, no, na nakagista na nila itong practice na ito, yung ganitong paniniwala. Pero iniwan nila ito because they were so in love with God. No, alam niyo po, dito po sa Ephesus that time, sa panahon po ni Apostol Pablo, the city of Ephesus was the second largest in Roman Empire. No? Isa po sa pinakamayamang lugar itong Ephesus. At delikado po yung kanilang ginawa, sapagkat in the sight of public, they burn their scrolls and books, na kung saan namamayagpag yung emperor worship, temple worship. No, they are now prone to persecution. Pero wala silang pakialam, mga kapatid, hindi nila ito inisip sapagkat they surrender themselves entirely to God dahil dun sa kanilang pag-ibig sa Diyos. No? Hindi nila ito inisip sapagkat pinili nila ang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. No? In that time, people are more into sexual immoralities. No? Kaya nandiyan yung temple ni Diana, yung mga gods and goddesses of Romans and Greeks. No? Yan po yung namamayagpag. Kaya po, napakamalaking hakbang o pagbabago yung ginawa nilang ito na magbibigay danger sa kanilang buhay.